Ilang gabi na ang nakalipas sa isang liblib na bahagi ng Cebu. Nayanig ang mga residente sa pagkatuklas ng 39 na bangkay na siksikan sa loob ng isang container truck. Sa simula, hinala ng mga pulis na ito ay isang sindikato ng human trafficking. Ngunit ang mga marka sa katawan ng mga biktima ay nagpapahiwatig ng isang bagay na mas karumal-dumal. Sino nga ba ang nasa likod ng trahedyang ito, at ano ang madilim na motibong nakatago sa likod ng mapagkawang-gawang mukha na matagal ng pinagkakatiwalaan ng mga mamamayan? Nang gabing iyon, ang hangin sa lungsod ng Cebu ay mas maalinsangan kaysa karaniwan. Dala ng amoy alat mula sa dagat ang isang matapang na amoy na tumatago sa ilong, kahalo ng hindi matukoy na lansa na nagmumula sa isang makitid na kalsada, patungo sa mga lumang bodega ng pantalan. Tahimik ang daan, tanging ang kaluskos lamang ng mga dahon ng niyog na hinahampas ng hangin sa gabi ang maririnig. Sa gitna ng kadilimang iyon, isang bagay ang kapansin-pansin. Isang puting container truck na may kupas na pintura ang nakaparada ng tagilid sa gilid ng daan. Ang gulong sa likuran nito ay bahagyang nakalubog sa maputik na lupa dahil sa ulan kagabi. 3 araw nang hindi gumagalaw ang truck. Nagsimula nang magbulungan ang mga residente sa paligid, ngunit walang sinuman ang nangahas na lumapit ng husto. Isang trooper ng jeepney na nagngangalang Cardo ang unang tunay na nakapansin sa truck. Sa tuwing dumadaan siya, may kakaibang bigat siyang nararamdaman sa kanyang dibdib. Ngayong gabi, muli siyang dumaan sa kalsadang iyon matapos ihatid ang kanyang huling pasahero. Ang ilaw ng kanyang jeepney ay tumama sa maruming gilid ng truck, na nagpapakita ng malabong sulat sa pinto nito, Maluco Timor Cargo Services. Ipinilig ni Cardo ang kanyang jeepney. Nanliit ang kanyang mga mata. Ang mabahong amoy na tumatago sa ilong ay nagtulak sa kanya na takpan ang ilong gamit ang isang lumang basahan na laging nakasabit sa kanyang balikat. Dahan-dahan siyang lumakad, pinipigilan ang hininga at huminto ilang metro mula sa likuran ng truck. Bakit mas matindi ang amoy? Bulong niya sa sarili, ang kanyang boses ay nanginginig. May sumisinga umula sa maliit na siwang ng pinto sa likuran. Isang manipis na maitim na usok ang lumalabas, dala ang amoy ng nabubulok na laman na may halong kalawang. Kinilabutan si Cardo. Tumayo ang lahat ng balahibo sa kanyang batok. Gusto niyang tumakbo, ngunit may isang bagay sa loob niya na pumipilit sa kanya na tiyakin kung ano talaga ang nakatago sa loob ng bakal na kahon na iyon. Bumalik siya sa kanyang jeepney, kinuha ang kanyang lumang cellphone, at binuksan ang maliit na flashlight nito. Itinutok niya ang ilaw sa kalawanging hawakan ng pinto ng truck. Nanginginig ang kanyang kamay habang sinusubukang hilahin ng bahagya ang hawakan. Hindi bumukas ang pinto, umuugal lamang ito ng marahan. Mula sa loob, may maririnig na mahinang tunog, tulad ng likidong tumutulo sa bakal. Diyos ko, ano ito? Bulong niya. Umatras si Cardo. Mabilis ang tibok ng kanyang puso, nanlalamig ang kanyang katawan. Agad niyang tinawagan ang numero ng pulisya. Nagmamadali ang kanyang boses habang nag-uulat. Hindi nagtagal, umalingaw ang tunog ng sirena mula sa malayo. Ilang pulis ang dumating, pinamumunuan ng isang lalaking may matipunong pangangatawan, matigas na mukha at matalas na tingin. Siya si Police Major Armando Reyes, ang hepe ng investigasyon sa syudad. Kilala si Armando bilang istrikto, ngunit tapat, at bihirang magkamali sa kanyang mga hakbang. Sino ang nag-report? Tanong ni Armando sa mabigat na boses. Itinaas ni Cardo ang kanyang kamay. Nanginginig ang kanyang boses. Ako po, sir. Ang baho po mula sa truck na ito. Palala po ng palala. Baka po may kung ano sa loob. Tiningnan ni Armando ang truck. Naamoy din ng kanyang ilong ang nakasusukang amoy na tumatagos hanggang sa lalamunan. Sumenyas siya sa dalawa niyang tauhan, sina Sergeant J. Cruz at Corporal Dodi Santos, na lumapit. Maghanda ng mask, guantes, at dahan-dahang buksan, utos niya. Binuksan ng mga pulis ang portable na searchlight na nagbibigay liwanag sa paligid. Ang anino ng mga puno ng niyog ay sumasayaw sa lupa. Tahimik ang paligid, tanging ang tunog ng hininga mula sa likod ng kanilang mga maskara ang maririnig. Maingat na binuksan ni Jay at Dodi ang kalawanging trangka ng pinto. Isang mahabang kalampag ng metal ang umalingaw na nagpatayo ng balahibo ng sinumang makarinig. Pagbukas ng pinto, isang alon ng mainit at mabahong hangin ang sumalubong sa kanila. Lahat ng naroroon ay napahawak sa kanilang mga ilong.
Ilang pulis ang napasuka sa lugar. Pinigilan ni Armando ang sarili. Nanlaki ang kanyang mga mata. Sa harap nila, 39 na katawan ang magkakapatong. Ang mga bangkay ay siksikan. Ang kanilang balat ay maputla at nangingitim, ang kanilang mga mata ay blanko at nakatitig sa kawalan. Kakaiba, ang kanilang mga katawan ay tila buo pa, na para bang kamamatay lang. Walang mga bakas ng dugo, ngunit isang mahinang amoy ng nabubulok na laman na maihalong formalin ang bahagyang naaamoy. Napaupo si Cardo. Namutla ang kanyang mukha. Sus Mariosep. Ano to? Puro tao, nanginginig niyang sabi. Hindi nagsalita si Armando sa loob ng ilang segundo. Tinitigan lamang niya ang tanawin, tumigas ang kanyang panga, at kumuyom ang kanyang mga kamao. Sa kanyang karera, marami na siyang nakitang kaso ng pagpatay, ngunit hindi kailanman ganito karami ng sabay-sabay, lalo na't nakaayos ng ganito. Agad na tawagan ang forensic team. I-secure ang lokasyon, walang sinuman ang maaaring lumapit ng walang pahintulot ko, mariing utos ni Armando. Sa wakas, nanginginig ang kanyang boses kahit pilit niyang pinapanatili ang kanyang kahinahunan. Ilang oras ang lumipas, puno na ng pulis ang lugar. Nakalatag ang dilaw na police line, at ang mga searchlight ay nagbibigay liwanag sa gabi. Nagtipon ang mga residente sa malayo, nagbubulungan sa takot. Nagpapalitan sila ng mga usapan, may mga bangkay daw, sabi ng isa. Grabe, 39 na tao. Diyos ko po. Gawa ba to ng sindikato? Mabilis na kumalat ang balita. Nang gabing iyon, hindi natulog ang Cebu. Sa gitna ng karamihan, isang batang mamamahayag na nagngangalang Maya ang sumubok na lumapit. Ngunit agad siyang hinarang ni Armando. Walang media ang papasok ngayong gabi. Magkakaroon ng press conference bukas ng umaga, maikli niyang sabi. Nagtimpi si Maya, ngunit puno ng tanong ang kanyang mga mata. Alam niyang hindi ito isang ordinaryong kaso. Samantala, ang forensic team na pinamumunuan ni Easy. Althea Ramos, isang babaeng doktor sa edad na 30 na may seryosong mukha at mapanuring tingin, ay nagsimula ng magtrabaho. Nagsuot si Althea ng guwantes at pumasok sa loob ng truck, kasama ang dalawa niyang katulong. Lumuhod siya at sinuri ang isa sa mga bangkay sa pinakaibabaw na tumpok. Inangat niya ang damit ng biktima at may natuklasan na nagpatigil sa kanya. Major, tingnan ninyo ito, tawag ni Althea. Lumapit si Armando. Itinuro ni Althea ang isang maliit na sugat sa braso ng biktima. Ang sugat ay hindi ordinaryong gasgas. Maayos ito, tulad ng bakas ng isang malaking karayom na paulit-ulit na itinuro. Lahat ng biktima ay may ganitong marka, sabi ni Althea sa mahinang boses. Hindi maalis ang kanyang tingin sa mga naninigas na katawan sa harap niya. Matagal itong tinitigan ni Armando. Isang madilim na kutob ang gumapang sa kanyang dibdib. Alam niyang ang kasong ito ay mas komplikado pa kaysa sa isang simpleng sindikato ng human trafficking. Nang gabing iyon, sa ilalim ng maputlang sinag ng buwan at mga ilaw ng pulisya, ang isang nakakakilabot na sikreto ng Cebu ay nagsimula ng mabuksan. Ang 39 na bangkay sa isang container truck ay simula pa lamang ng isang misteryo na iayanig sa buong bansa. Kinaumagahan, ang kalangitan ng Cebu ay nababalot pa rin ng kulay abong ulap. Ang ulan kagabi ay nag-iwan ng mga sanao sa mga kalsada ng lungsod, na lalong nagpadilim sa kapaligiran matapos ang nakagigimbal na balita. Lahat ng pambansang media ay nakatutok sa kaso na binigyan ng malaking pamagat, 39 bangkay na tagpuan sa loob ng truck sa Cebu. Sa harap ng himpilan ng pulisya, siksikan na ang mga mamamahayag. Ang mga kamera, mikropono, at magkakasabay na tanong ay lumikha ng isang magulong eksena. Ngunit si Major Armando Reyes ay naglakad ng tuwid patungo sa silid pulungan. Walang ekspresyon ang kanyang mukha. Sa loob ng silid, nagtipon na ang grupo ng mga investigador. Nariyan si Sergeant J. Cruz na hindi mapakali, si Corporal Dodi Santos na abala sa pagsusulat, at si Easy. Althea Ramos ng forensic na hindi pa natutulog mula kagabi. Tumayo si Armando sa harap ng isang whiteboard, tinitingnan ang bawat isa sa kanyang mga tauhan. Sige, makinig kayo. Kagabi, natagpuan natin ang 39 na biktima sa loob ng isang container truck. Ang pagkakakilanlan ng ilan ay natukoy na.
Karamihan ay mga residente mula sa mga kalapit na maliliit na barangay hanggang sa mga gilid ng lungsod. Ang iba ay inaalam pa natin. Bumuntong hininga si Althea at inayos ang buhok na lumalabas sa kanyang maskara. Pagod ang kanyang mukha, ngunit matalas pa rin ang kanyang mga mata. Major, may mahalaga akong kailangang iulat. Lahat ng biktima ay may maliit na sugat sa parehong bahagi ng katawan, sa braso malapit sa malaking ugat. Hindi ito ordinaryong sugat. Malinaw na bakas ito ng paulit-ulit na pag-iiniksyon. Biglang tumahimik ang silid, lahat ay nakatingin kay Althea na may pagtataka. So, hindi ito kaso ng human trafficking, tanong ni Dodi ng mahina. Umiling si Althea. Walang mga palatandaan na sinaktan o pinahirapan ang mga biktima, tulad ng karaniwang ginagawa ng mga sindikato ng human trafficking. Ang kanilang mga katawan ay halos buo, maliban sa magkakatulad na sugat mula sa iniksyon. At ang mas kakaiba pa, ang kanilang mga panloob na organo ay nagpapakita ng mga palatandaan na binigyan ng isang partikular na likido, isang uri ng pampreserba o serum. Kumunot ang noo ni Armando. Serum! Seryosong tumingin sa kanya si Althea. Isang bagay na pumipigil sa mabilis na pagkabulok ng kanilang mga katawan. Iyon ang dahilan kung bakit kahit marami ang biktima, hindi sila agad nabulok sa loob ng ilang araw. Ito ay parang isang medikal na eksperimento, hindi lang isang ordinaryong krimen. Ang mga salitang iyon ay lalong nagpatindi sa tensyon sa silid. Ilang oras ang lumipas, si Armando at ang kanyang grupo ay nagtungo sa Cebu City Medical Center, kung saan inilagak ang mga bangkay para sa karagdagang pagsusuri. Doon, dose-dose ng mga pamilya ng mga biktima ang naghihintay na may madilim na mukha. Umalingaungaw ang iyakan habang isa-isang nakikilala ang mga bangkay. Isang matandang ina ang sumigaw ng malakas nang makita ang kanyang anak na naninigas na. Bakit? Bakit kailangang maging ganito? Papunta lang naman siya sa D. Nandoon si Althea, sinusubukang pakalmahin siya, ngunit nasasaktan din ang kanyang puso. Alam niyang ang pagdurusa ng pamilyang ito ay ibabaw lamang ng isang mas madilim na trahedya. Lumapit si Armando sa isang binatang nagngangalang Joseph, na nagpakilalang kapatid ng isa sa mga biktima. Sinabi ni Joseph sa nanginginig na boses, ang kapatid ko pong si Celia, 1 linggo pa lang siyang nakatanggap ng alok na trabaho. May bago raw na proyekto sa pabrika na nangangailangan ng mga manggagawa. Tuwang-tuwa siya dahil kailangan namin ng pera. Pero bakit siya nandito, sir? Tinitigan ni Armando si Joseph. Sino ang nag-alok ng trabaho sa kanya? Umiling si Joseph. Hindi ko po sigurado. Sabi niya, may isang mabait na tao mula sa syudad na tumutulong mag-recruit. Sabi ni Celia, lahat ay ayos na, pati ang pamasahe niya ay sagot na. Mabilis na nagsulat si Armando. Lumalakas ang kanyang kutob. May isang tao sa likod ng lahat ng ito na sinasadyang hanapin ang mga mahihirap na tao para pagsamantalahan. Kinahapunan, muling nag-ulat ang forensic team. Dala ni Althea ang mga litrato ng mga sugat sa katawan ng mga biktima. Major, ang pattern ng mga iniksyon na ito ay masyadong maayos. Malaki ang karayom, malinaw na hindi ito ordinaryong iniksyon tulad ng sa bakuna. Bukod dito, may kakaibang likido na natira sa kanilang mga ugat. Hinala ko, ito ay isang uri ng experimental substance. Lahat ng biktima ay binigyan ng parehong likido. Ang tanong, para saan? Umupo si Armando, marahang tumatapik sa mesa, matigas ang kanyang mukha. Kung totoo ngang eksperimento ito, ibig sabihin, ang kaharap natin ay hindi isang ordinaryong kriminal. Ang taong ito ay may alam sa medisina, marahil ay may access pa sa mga pasilidad na medikal. Si Jay, na kanina patahimik, ay biglang nagsalita, so, posibleng doktor po ito, sir. Tumingin si Althea kay Armando sandali at tumango. O kaya isang taong may medical na background. Sila lang ang nakakaalam kung paano mag-iniksyon, kung paano mapapanatili ng likido ang katawan, at kung paano itatago ang isang malawakang pagpatay para magmukhang kaso ng smuggling. Nagkatinginan sila. Ang tensyon ay sumisikip sa kanilang dibdib. Kinagabihan, tumayo si Armando sa balkonahe ng kanyang opisina, tinitingnan ang kumikinang na mga ilaw ng lungsod ng Cebu. Puno ang kanyang isipan. 39 na buhay ang nawala. Lahat ay may parehong marka. Hindi ito nagkataon.
Plinano ito. Dumating si Althea na may dalang isang tumpok ng mga dokumento. Major, may isa pa akong bagay. Mula sa paunang pagsusuri, ang likido ay naglalaman ng mga sangkap na hindi karaniwang ginagamit sa mga ospital. May mga indikasyon ng mga experimental compounds. Hindi ko pa masabi ang mga detalye, ngunit malinaw na hindi ito madaling makuha. Tanging mga taong may posisyon o espesyal na access ang maaaring magkaroon nito. Huminga ng malalim si Armando. Ibig sabihin, ang kaharap natin ay isang taong matalinong magtago ng bakas. Isang taong may mabuting mukha sa harap ng publiko, ngunit nagtatago ng maruming sikreto sa likod. Tumingin sa kanya si Althea, puno ng pag-aalala ang kanyang mga mata. Major. At nangangahulugan iyon na kung sino man ang salarin, hindi siya nag-iisa. May mga taong nagpoprotekta sa kanya. Humangin ng malakas, dala ang malayong tunog mula sa pantalan. Mahigpit na hinawakan ni Armando ang mga dokumento sa kanyang kamay. Alam niyang ang kasong ito ay nagbukas lamang ng pinto, patungo sa isang bagay na mas madilim pa kaysa sa kayang isipin ng sinuman. At napagtanto niya na limitado na ang kanilang oras, dahil ang salarin ay nasa labas pa, marahil ay naghahanap na ng susunod na biktima. Hindi pa nakakabawi ang lungsod ng Cebu mula sa pagkabigla. Mula nang matuklasan ang 39 na bangkay sa loob ng container truck, naging mabigat ang kapaligiran. Bawat kanto ng kalsada ay puno ng bulungan. Bawat tahanan ay iisa ang pinag-uusapan. Sa mga karinderya, sa palengke, kahit sa mga paaralan, iisa lang ang paksa. Sino ang may gawa nito? Kinaumagahan, ang himpilan ng pulisya ay pinalibutan ng mga mamamahayag mula sa iba't ibang pambansang media. Nakaangat ang mga kamera at mikropono. Naghalo-halo ang sigawan ng mga reporter na nagmistulang larangan ng digmaan ng impormasyon ang harap ng istasyon. Major Armando. Totoo bang sindikato ng human trafficking ito? Sinasadya bang patayin ang mga biktima? Bakit mabagal magbigay ng paliwanag ang mga pulis? Lumabas si Armando na may malamig na mukha. Maayos ang kanyang itim na Amerikana, kahit na makapal ang mga earbags niya dahil sa puyat. Sa kanyang tabi, pinipigilan ni na Sergeant J at Corporal Dodi ang mga masyadong agresibong mamamahayag. Nagsasagawa pa kami ng investigasyon. Sa ngayon, hindi ko pa makumpirma ang motibo at ang salarin. Hinihiling ko sa publiko na manatiling kalmado. Ginagawa ng pulisya ang lahat para malutas ang kasong ito sa lalong madaling panahon, maikling sabi ni Armando. Ngunit hindi iyon sapat. Patuloy na itinututok ng mga mamamahayag ang kanilang mga mikropono. Isa sa kanila, si Maya, ay nakalusot sa hanay. Major, may impormasyon na ang mga biktima ay mga mahihirap na residente na ni-recruit na may pangakong trabaho. Totoo bang may kinalaman dito ang mga opisyal? Tinitigan ni Armando si Maya, matalas ang kanyang tingin. Hindi kami nagtatrabaho sa mga chismis. Nagtatrabaho kami sa mga katotohanan. Pagkatapos ay tumalikod siya at iniwan ang karamihan. Ngunit sa kanyang puso, mas malalim ang tumusok na tanong ni Maya. Dahil hindi niya namamalayan, sinasabi ng kanyang kutob na maaaring totoo iyon. Samantala, sa labas ng himpilan ng pulisya, nagsimula ng magtipon ang mga tao. Dose-dosenang tao ang may dalang mga banner at poster na naglalaman ng mga larawan ng mga biktima. Sumisigaw sila para sa hustisya. Imbestigahan ang pagpatay na ito. Huwag manahimik, dapat umaksyon ang gobyerno. Ang mga iyak ng mga ina ay maririnig sa gitna ng mga sigaw. Isang matandang lalaki ang hinimatay habang binabanggit ang pangalan ng kanyang anak na isa sa mga biktima. Nahirapan ang mga pulis na pakalmahin ang mga tao. Sa gitna ng karamihan, nakatayo si Joseph na may madilim na mukha. Dala niya ang larawan ng kanyang kapatid na si Celia. Paos ang kanyang boses ngunit puno ng determinasyon. Hindi namin kailangan ng pangako. Kailangan namin ng hustisya. Hanapin ninyo kung sino ang pumatay sa kapatid ko. Agad na pinagkaguluhan si Joseph ng mga mamamahayag. Lumapit si Maya, inabot ang mikropono. Kuya Joseph, sino ang huling nakakita sa kapatid mo bago siya nawala? Sabi lang niya may isang mabait na tao na nagbigay ng alok na trabaho. Magalang daw, nakasakay sa sasakyan ng gobyerno. Naniwala ang kapatid ko dahil galing daw sa Department of Health.
Pagkatapos noon, nawala na siya at ngayon, natagpuan ko siya sa truck na iyon. Bangkay na. Ang mga salita ni Joseph ay sumabog na parang bomba. Sa loob ng ilang oras, ang balita sa pambansang telebisyon ay naglabas ng malaking pamagat, posibleng pagkakasangkot ng opisyal ng gobyerno kaso ng 39 bangkay Cebu. Kinahapunan, ipinatawag si Armando ng kanyang superior sa opisina ng EC-7. Isang general na may matigas na mukha ang matalas na tumingin sa kanya. Armando, ang kasong ito ay nasa pambansang atensyon na. Malaki ang pressure mula sa Malacanang. Kailangan mong mahanap agad ang salarin o ang karera mo ang matatapos. Huwag mong ipahiya ang institusyon. Pinigilan ni Armando ang kanyang emosyon. Sa buong paggalang po, sir, hindi simple ang kasong ito. Kailangan ko ng oras, kailangan ko ng espasyo para magtrabaho ng walang pampulitikang pressure. Hinampas ng general ang mesa. Walang oras. Bukas, kailangan mong mag-anunsyo ng progreso. Kung kailangan, gumawa ka ng pansamantalang naratibo. Huwag mong hayaang isipin ng publiko na walang magawa ang pulisya. Lumabas si Armando sa silid na may matigas na panga. Alam niyang sa pagkakataong ito, hindi lang salarin ang kanyang kaharap, kundi pati na rin ang isang sistema na gustong pagtakpan ang katotohanan para mapanatili ang imahe. Kinagabihan, umupo si Armando sa kanyang opisina, nakatingin sa puting pisara na puno ng mga tala. Nakadikit ang mga larawan ng mga biktima, mga pulang linya na nag-uugnay sa kanilang mga pangalan. Sa isang sulok ng pisara, may malaking tala, bakas ng iniksyon. Misteryosong likido. Pumasok si Althea na may dalang mga karagdagang resulta ng pagsusuri. Namumutla ang kanyang mukha, ngunit matatag pa rin ang kanyang tingin. Major, lalo akong naniniwala na hindi ito ordinaryong pagpatay. Natuklasan ko ang isang pattern sa oras ng kanilang pagkamatay. Halos sabay-sabay silang namatay sa loob ng wala pang 2 oras. Ibig sabihin, sinadya silang patayin ng sabay-sabay. Tinitigan siya ni Armando, ininiksyonan ang parehong likido. Tumango si Althea. At ang likido na iyon ay hindi isang legal na gamot. Napakakomplikado ng komposisyon nito. Hinala ko, ito ay resulta ng isang eksperimentong timpla. Tanging isang taong may mataas na antas ng medical na access ang makakagawa nito. Pinunasan ni Armando ang kanyang mukha. Ang pressure mula sa media, ang galit ng mga pamilya, ang utos ng kanyang superior, at ang nakakakilabot na natuklasan ni Althea. Lahat ay nagpabigat sa kanyang isipan. Sa labas ng gusali, naririnig pa rin ang ingay ng demonstrasyon. Tumayo si Armando sa bintana, tinitingnan ang anino ng mga tao na may mga banner at kandila. Daan-daang tao ang humihingi ng sagot. Lumapit si Althea, mahina ang kanyang boses. Major, kung hindi natin mahanap agad kung sino ang salarin, hindi lang ang karera ninyo ang matatapos, maaaring sumabog ang lungsod na ito. Tiningnan ni Armando si Althea, pagkatapos ay muling tiningnan ang kanyang pisara. Nanginginig ang kanyang puso, ngunit mas lalong tumibay ang kanyang determinasyon. Sige, simula bukas, hahanapin natin ang taong pinakanakinabang sa eksperimentong ito. Nasa labas pa rin ang taong iyon, at ipinapangako ko, hindi siya makakapagtago magpakailanman. Nang gabing iyon, nabalot ng makapal na ulap ang kalangitan ng Cebu. Ang alon sa malayo ay parang isang nagbabantang bulong. Sa mga kalsada, nakadikit sa mga pader ang mga poster ng mga biktima, mga mukha ng mga kabataang wala ng buhay. At sa isang lugar, isang tao ang kalmadong nakangiti habang nanonood ng balita sa telebisyon at humihigop ng kape. Ang ngiting iyon ay malamig, puno ng lihim. Ang kaso ay papasok pa lamang sa pinakamapanganib na yugto. Ang lamig ng gabi ay bumalot sa bodega kung saan nakaimbak ang mga bangkay sa labas ng Cebu. Ang ilaw mula sa labas ay tumatago sa mga salamin ng bintana na nagbibigay ng nakakatakot na silweta sa mga katawan sa loob. Ang amoy ng pormalin na maihalong lansa ay lalong tumitindi. Nakatayo si Major Armando sa pintuan, tinitingnan ang maayos na pagkakalagay ng 39 na bangkay mula sa truck na ngayon ay inilipat na sa loob ng bodega. Matigas ang kanyang mukha, matalas ang kanyang mga mata na sinusuri ang bawat detalye. Sa kanyang tabi, abala si Ilse. Althea sa pagsusuri ng mga medikal na tala habang ang dalawa niyang tauhan, sina Sergeant J at Corporal Dodi,
ay naghahanda ng mga kagamitan para sa karagdagang dokumentasyon. Kailangan nating magmadali, sabi ni Armando, ang kanyang paos na boses ay puno ng tensyon. Bukas, lahat ng media ay magko-cover at naghihintay na ang mga superior natin sa kumpletong ulat. Ngunit bago iyon, tiyakin na lahat ng forensic procedures ay ginawa ng tama. Hindi tayo maaaring magkamali. Tumango si Althea. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa mga bangkay na tila payapa ngunit nakakakilabot. Maingat niyang sinuri ang bawat katawan, inoobserbahan ang mga bakas ng iniksyon sa braso, ang misteryosong likido na natira sa mga ugat, at ang magkakatulad na pattern ng sugat. Ngunit bigla, isang nabulunang tunog ang narinig mula sa dulo ng silid. Sino yan? Sigaw ni Armando, ang kanyang kamay ay nakakuyong malapit sa kanyang baril. Mabilis na lumakad si Jay at sumigaw, "Major, may gumagalaw." Binuksan ni Dodi ang kanyang flashlight. Ang ilaw ay tumutok sa isang bangkay sa pinakailalim ng tumpok. Ang katawan na dapat ay patay na ay mahinang gumagalaw. Bahagyang nakabukas ang mga mata, hirap huminga at nanginginig ng husto ang katawan. Mabilis na lumuhod si Althea, kinakapa ang pulso. Buhay pa, pero kritikal, halos hindi marinig ang kanyang boses dahil sa gulat. Napalunok si Armando, nanlaki ang kanyang mga mata. Sino? Sino ito? Ang pangalan ko. Ariel, narinig ang isang paos na boses mula sa mahinang katawan. Itinaas niya ang kanyang kamay ngunit nanginginig. Tulong! Si Samuel. Siya, naputol ang boses, hirap siyang huminga. Nagkatinginan sina Armando at Althea. Ang pangalang iyon ay tumago sa katahimikan ng bodega na parang isang bagyong humahampas sa mga salamin. Si Samuel, isang opisyal sa kalusugan na kilala sa kanyang pagiging mapagkawanggawa, ay isang suspect na hindi nila kailanman inisip. Agad na tinulungan ni Jay at Dodi si Ariel, inilagay siya sa isang pansamantalang operating table na inihanda sa isang sulok ng bodega. Binalot ni Althea ang katawan ni Ariel ng isang mainit na kumot habang sinusuri ang kanyang mga sugat at ang kondisyon ng kanyang mga organo. Major, ito ay hindi ka panipaniwala. Lahat ng hinala ko ay totoo, sabi ni Althea sa seryosong tono. Binanggit ni Ariel si Samuel, ngunit hindi pa ito ebidensya. Kailangan nating tiyakin na magkakamalay siya at makakapagsalita bago lumala ang kanyang kalagayan. Tiningnan ni Armando si Ariel, tensyonado ang kanyang mukha. Kailangan mong lumaban, Ariel. Ikaw ang tanging saksi na makakapagturo sa atin sa salarin. Kung mawawala ka, maaaring hindi na natin malaman kung sino ang gumawa nito. Tumingin si Ariel kay Armando na bahagyang nakabukas ang mga mata. Dahan-dahang gumalaw ang kanyang mga labi. Sabi ni Samuel, para daw ito sa sangkatauhan. Kailangan magtagumpay. Huwag ninyong sabihin sa kanya. Tiningnan ni Althea si Ariel at isinulat ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig. Tinawag niya si Samuel na may titulong idoktor. Ibig sabihin, higit pa ito sa isang ordinaryong krimen. Ito ay isang planadong eksperimento. At si Ariel, ang tanging nakaligtas kahit halos mamatay na, ay nagbigay sa kanila ng pangalan ng salarin. Inayos ni Armando ang kanyang tindig. Agad na gumawa ng internal report. Huwag hayaang may makakita nito muna. Kailangan nating masecure si Samuel bago niya malaman na may buhay na saksi. Kung hindi, maaaring mapahamak si Ariel. Tumango sina Jay at Dodi. Agad nilang inihanda ang isang ligtas na silid, mga security camera, at tiniyak na walang sinuman ang makakapasok ng walang pahintulot. Ilang oras ang lumipas, nagsimula ng magsalita ng mas malinaw si Ariel. Mahina pa rin ang kanyang boses, ngunit ang bawat salita ay parang isang espadang humihiwa sa katahimikan. Ako ay inanyayahang sumali sa isang proyekto para daw tulungan ang mga mahihirap. Magandang trabaho, mataas na sahod. Pero, ang likidong iniksyon. Lahat sila. Sinuri ni Althea ang mga bakas ng iniksyon sa katawan ni Ariel. Pareho ito sa pattern ng ibang biktima. Halos naging susunod na biktima si Ariel, ngunit nakaligtas siya dahil sa kung paanong tinanggihan ng kanyang katawan ang buong dosis. Nagkataong natabunan siya sa tumpok ng mga bangkay noong inilipat ang truck.
Huminga ng malalim si Armando. Ngayon, may pangalan na tayo. Si Ariel. Ito ang susi. Si Samuel. Ang taong ito ay minamahal at iginagalang. Ngunit sa likod nito, gumagawa siya ng karumal-dumal na bagay. Tumingin si Ariel kay Armando, hirap huminga. Pakiusap. Huwag ninyong ipaalam sa kanya. Ako ay natatakot pa rin. Marahang tinapik ni Althea ang balikat ni Ariel. Huminahon ka, Ariel. Poprotektahan ka namin. Kailangan mong lumaban dahil ikaw lang ang makakapagbunyag ng lahat. Sa labas ng bodega, mas madalas nang marinig ang tunog ng sirena mula sa mga sasakyan ng pulis. Naghihintay pa rin ang mga tao sa kalsada, humihingi ng sagot. Ngunit ngayong gabi, sa loob ng tahimik na bodega, nalaman ni na Armando at Althea ang pinakamahalagang bagay. Ang salarin ay hindi isang ordinaryong sindikato, hindi isang kriminal sa lansangan. Ang salarin ay isang taong pinagkakatiwalaan ng lipunan, isang taong may medical na access, at malaya pa rin siyang gumagala. Tiningnan ni Armando ang kanyang pisara. Ang imahe ni Samuel ay lumitaw sa kanyang isipan. Bukas, sisimulan kong alamin ang lahat ng bakas ni Samuel. Lahat ng taong tumulong sa kanya, lahat na nakipagtulungan, walang makakatakas. Hindi pa ito tapos. Tumingin si Althea kay Armando, matalas ang kanyang mga mata. At kailangan nating magmadali, Major. Halos mamatay si Ariel kagabi. Kung mahuhuli tayo, maaaring mawala ang ating tanging buhay na saksi. Ipinikit ni Armando ang kanyang mga mata sandali. Ang pressure mula sa media, ang mga demonstrasyon, at ang katotohanang ang salarin ay isang respetadong tao. Lahat ay nagpabigat sa kanyang isipan. Ngunit buo na ang kanyang determinasyon. Hindi makakapagtago si Samuel magpakailanman. Nang gabing iyon, tahimik ang bodega. 39 na bangkay ang nakatitig sa kawalan, at isang buhay na saksi ang naging tanging pag-asa para mabuksan ang pinakamadilim na sikreto sa Cebu. Kinaumagahan, nabalot ng manipis na hamog ang Cebu. Ang huni ng mga ibon at ang alon sa malayo ay tila isang natural na background na salungat sa pagkabalisa sa himpilan ng pulisya. Matapos ang gabing puno ng tensyon kasama si Ariel na halos mamatay, umupo si Major Armando sa kanyang mesa, nakatingin sa pisara na puno ng mga larawan, mga linya, at mga pulang tandang pananong na nagmamarka sa posisyon ng mga biktima at ang hinalang lokasyon ni Samuel. Althea, kailangan nating simulan ang pag-alam kung sino talaga si Samuel, sabi ni Armando habang humihigop ng malamig ng kape. Kung maghihintay lang tayo, hindi natin malalaman kung sino ang nasa likod ng lahat ng ito. Tumango si Althea, seryoso ang kanyang mukha. Major, mula sa paunang impormasyon, perpekto ang imahe ni Samuel sa mata ng publiko. Siya ay mapagkawanggawa, madalas mag-donate sa mga health center at paaralan, at pinupondohan pa ang pagtatayo ng mga simbahan. Ngunit si Ariel ang nagbigay ng pangalang iyon bilang salarin. Kailangan nating makahanap ng ebidensya na nag-uugnay sa lahat ng biktima kay Samuel. Ipinikit ni Armando ang kanyang mga mata sandali. Ibig sabihin, kailangan nating pasukin ang mundong matagal nang ikinukubli ni Samuel. Lahat ng taong nakikipag-ugnayan sa kanya, lalo na ang mga ni-recruit, ay dapat suriin. Sinimulan ng grupo ang pag-alam sa mga bakas ni Samuel. Sinuri ni na Sergeant J at Corporal Dodi ang mga dokumento sa opisina ng Department of Health. Lahat ng talaan ng mga proyektong pangkawanggawa at recruitment ay masusing sinuri. Samantala, si Maya ay nanatiling mata at tainga ni Armando sa labas. Kinontak niya ang mga saksi at pamilya ng mga biktima, naghahanap ng pattern na maaaring mag-ugnay kay Samuel sa mga biktima. Nakahanap si Maya ng isang interesanting bagay. Marami sa mga biktima ay mga mahihirap na residente na kamakailan lang ni-recruit sa pamamagitan ng mga programang panlipunan ni Samuel. Ang ilan ay nakatanggap ng trabaho na may malaking sahod sa mga ospital o proyekto ng gobyerno. Ang iba naman ay inalok ng libreng gamutan na may pangakong kumpletong pasilidad. Lahat ng biktima ay naniwala kay Samuel bilang isang mabuting tao. Major, sabi ni Maya sa telepono, hindi ito basta-basta medikal na eksperimento o ordinaryong krimen. Marami sa mga biktima ang kusang lumapit dahil sa tiwala sa kabutihan ni Samuel. Nagawa niyang pasunurin sila. Marahang tumango si Armando. Iyon ang nagpapahirap sa kanya.
Ang isang taong iginagalang ng lipunan ay karaniwang mahirap paghinalaan. Kinahapunan, nagpasya sina Armando at Althea na puntahan ang ilan sa mga lokasyon na sinasabing pinagtatrabahuhan ng mga biktima. Isa na rito ang isang pribadong klinika na pinamamahalaan ni Samuel. Sa labas, malinis ang karatula, maayos ang kapaligiran, lahat ay mukhang normal at propesyonal. Ngunit nang pumasok sila, natuklasan nila ang mga kakaibang talaan ng pasyente. Maraming medikal na talaan ang nawawala, ang ilan ay binago ang petsa at nilalaman. Binuksan ni Althea ang isang papel na natira. "Tingnan ninyo ito, Major," sabi ni Althea. Itinuturo ang talaan ng isang pasyenteng nagngangalang Celia, kapatid ni Joseph. Ang petsa ng pagbisita, ang dosis ng likido, at kahit isang lihim na code na si Samuel at ang kanyang mga katulong lang ang nakakaintindi ay nakasulat dito. Hindi ito ordinaryong medikal na talaan. Napalunok si Armando. So, talagang itinago niya ang eksperimento bilang serbisyong pangkalusugan. Biglang lumitaw ang isang matandang nurse mula sa likod na silid. Ang pangalan niya ay Lydia. Namumutla ang kanyang mukha at puno ng pagkabalisa. "Ano? Pulis po ba kayo? Pakiusap, wag ninyong sabihin sa kanya na nagsalita ako." Tinitigan siya ni Armando ng matalas. "Kailangan namin ang iyong pahayag, Lydia. Lahat ng ito ay para makapagligtas ng buhay. Kung mananahimik ka, mas marami pang tao ang maaaring maging biktima." Yumuko si Lydia, nanginginig ang kanyang boses. "Ako. Madalas akong utusan ni Izzy Samuel na mag-iniksyon ng likido sa mga volunteer. Para daw sa pananaliksik. Pero ang ilan sa kanila, hindi nila kinaya. Namatay sila. Natatakot ako. Natatakot ako kung malaman niyang nagsalita ako." Kumunot ang noo ni Althea. "Ito ay maaaring maging karagdagang ebidensya, Major. Sinasadya niyang gamitin ang mga mahihirap para sa medikal na eksperimento sa ilalim ng pagkukunwaring kabutihang panlipunan." Huminga ng malalim si Armando. Iyon ang dahilan kung bakit si Ariel lang marahil ang nakaligtas. "Kailangan nating mabilis na kolektahin ang lahat ng ebidensya, Lydia. Lahat ng alam mo ay dapat isulat. Walang dapat maiwan." Kinagabihan, bumalik si Armando sa kanyang opisina. Tinitigan niya ang pisara ng mga tala at mga larawan ni Samuel. Ang imahe ng mapagkawang-gawang tao ay lumitaw sa kanyang isipan. Ang taong humingiti sa lipunan na tumutulong sa mga ulila na nagpupondo ng mga klinika. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, nagtatago siya ng isang hindi mailarawang katatakutan. Ganito pala, bulong ni Armando. Mas mapanganib kaysa sa isang ordinaryong kriminal. Lahat ay nagtitiwala sa kanya, kaya niyang kontrolin ang sinuman at itago ang kanyang mga krimen ng maayos. Umupo si Althea sa tabi niya. "Major, mula sa lahat ng datos na ating nakalap, makakabuo tayo ng isang pattern. Lahat ng biktima ay may pagkakatulad. Sila ay mahirap, bagong ni-recruit, at nagtitiwala kay Samuel. Lahat sila ay napasok sa eksperimentong ito. Kung susundan natin ang landas na ito, mahahanap natin kung sino ang tumutulong kay Samuel." Tumango si Armando, matalas ang kanyang mga mata. "Bukas, iinterogahin natin ang ilan sa kanyang mga tauhan at hahanapin ang lahat ng dokumentong maaaring itinago ni Samuel. Kailangan nating maging maingat, Althea. Matalino ang taong ito sa pagtatago ng bakas. Ngunit isang bagay ang malinaw, lahat ng biktima ay nagpapakita ng parehong pattern. Iyon ang susi. Sa labas ng opisina, kumikinang ang mga ilaw ng lungsod. Nababawasan na ang mga nagrarally, ngunit ramdam pa rin ang tensyon. Alam ni Armando na hindi lamang ito tungkol sa paghahanap ng salarin, kundi pati na rin sa pagbuwag sa isang network na matagal nang pinoprotektahan ni Samuel. Ang imahe ng mapagkawang-gawang iyon ay nananatiling nakakatakot, ngunit matatag na ang kanilang mga hakbang. Walang makakatakas. Nang gabing iyon, ipinikit ni Armando ang kanyang mga mata sandali, iniisip si Ariel na nakahiga pa rin ng mahina sa bodega at ang lahat ng mga biktimang pumanaw na. Ipinangako niya sa kanyang sarili, hindi na maitatago ni Samuel ang kanyang mga sikreto magpakailanman. Madaling araw, nababalot pa rin ng makapal na hamog ang Cebu. Madulas ang mga kalsada dahil sa ulan kagabi.
Ngunit ang kalagayan ng lungsod ay hindi maikukumpara sa tensyon na nararamdaman ng grupo ng mga investigador. Matapos ang testimonya ni Ariel at ang pahayag ni Lydia, alam ni Major Armando na ang susunod na hakbang ay dapat mabilis, sundan ang mga bakas ng eksperimentong isinagawa ni Effie. Samuel. Inihanda na ni Althea ang lahat ng kagamitang pang-forensic, mga medikal na dokumento, talaan ng pasyente, at kahit ang mga natirang bote ng misteryosong likido na natagpuan sa klinika ni Samuel ay nakolekta. Tiningnan sila ni Armando ng may determinasyon. Kailangan nating malaman kung ano talaga ang ginagawa ni Samuel. Kung hindi, nanghula lang tayo sa dilim, sabi ni Armando. Althea, maaari bang suriin ang nilalaman nito? Tumango si Althea. Major, ngunit mangangailangan ito ng oras. Kailangan natin ng kumpletong laboratorio. Bukod dito, kailangan nating mag-ingat. Kung may mga mapanganib na kemikal, maaari tayong makontaminate. Ilang oras ang lumipas, nasa isang pansamantalang laboratorio sila na inupahan malayo sa publiko. Sinimulan ni Althea at ng kanyang grupo ang pagsusuri sa mga bote ng likido. Bawat bote ay may code ayon sa mga tala ni Samuel. Ang likido ay mukhang malinaw, halos tulad ng ordinaryong tubig. Ngunit nang suriin, napakakomplikado ng nilalaman nito. Isang halo ng mga experimental compounds na nagbabago sa metabolismo ng mga selula at pinipigilan ang mga mahahalagang function ng katawan. Hindi ito ordinaryong gamot, sabi ni Althea habang nagsusulat ng mahabang tala. Malinaw na eksperimento ito. Ang dosis na ibinigay ay pareho sa lahat ng biktima, ngunit ang ilang katawan ay hindi nakayanan tulad ng nangyari kay Ariel. Binabago ng likidong ito ang mga selula, ngunit iba-iba ang epekto sa bawat tao. Tinitigan ni Armando ang bote na may malamig na tingin. So, sinadya niyang pumili ng mga mahihirap na tao na hindi paghihinalaan ng lipunan at pagkatapos ay ininiksyonan sila ng isang substansya na posibleng nakamamatay. Lahat ng iyon para sa kanyang pananaliksik. Tinitigan siya ni Althea ng seryoso. At ang mas nakakakilabot, lahat ng biktima ay nakatala na mailihim na code. Tinawag sila ni Samuel na subjects sa kanyang mga medikal na tala. Walang totoong pangalan, code lang, petsa at dosis. Alas 11 ng umaga, nagpasya si Armando na puntahan ang lokasyon na ginamit ni Samuel bilang lugar ng pagsubok. Kasama sina Althea, Jay at Dodi, pinuntahan nila ang isang lumang bodega sa labas ng lungsod. Sa labas, mukhang abandonado, marumi at nakalimutan na ang bodega. Ngunit ayon sa mga tala ni Lydia, ginamit ni Samuel ang bodegang ito para sa mga nabigo o hindi pa tapos na eksperimento. Maingat na binuksan ni Armando ang pinto. Isang matapang na amoy ng kemikal ang agad na pumasok sa kanilang mga ilong. Mas hinigpitan ni Althea ang kanyang maskara. Sa loob, may mahabang mesa, mga walang lamang bote, malalaking hiringgilya, at mga nakatambak na tala. Sa isang papel, may isang diagram ng katawan ng tao na may mga pulang tuldok, eksakto tulad ng natagpuan sa mga biktima. Ito ay parang blueprint ng eksperimento, mahinang sabi ni Althea, halos pabulong. Itinala niya ang lahat ng epekto ng likido sa katawan ng tao. Tinitigan ni Armando ang diagram, sumikip ang kanyang dibdib. So, lahat ng biktimang natagpuan sa truck ay mga nabigong subject ng kanyang pagsubok. Sa isang sulok ng bodega, natagpuan ni Dodi ang isang kahon na naglalaman ng mga sample ng tissue at organo ng mga biktima na nakapreserba sa formalin. Kinuha ito ni Althea gamit ang makapal na guwantes. Ito ay karagdagang ebidensya. Maaaring magpatibay sa ating ulat kapag dinala natin ito sa korte. Bigla, may narinig na mga yabag mula sa likod ng bodega. Lahat sila ay natigilan. Itinutok ni Armando ang kanyang baril. Naghanda sina Jay at Dodi na humarang. Ngunit ang lumitaw ay isang ligaw na pusa lamang na tumalon mula sa isang tumpok ng mga kahon. Bahagyang guminhawa ang kanilang paghinga, ngunit nanatili ang tensyon. Tinitigan ni Althea ang lahat ng kagamitan sa pagsubok na may takot. Major, maliit na bahagi pa lang ito. Marami pang dokumento, tala at sample na itinago ni Samuel. Tiyak na mayroon siyang ibang bodega o isang lihim na pasilidad sa kanyang pribadong tahanan. Tiningnan ni Armando si Althea, tensyonado ang kanyang panga. Kailangan nating mahanap ang lahat. Hindi lamang ito isang malawakang pagpatay.
Ito ay isang iligal na medikal na eksperimento. At bawat biktima ay isang patunay na handang labagin ni Samuel ang batas at etika para sa kanyang ambisyon. Si Maya, na patuloy na kumukontak sa mga pamilya ng mga biktima, ay dumating sa bodega na may dalang bagong impormasyon. Major, nasundan ko na ang mga bakas ng ilang biktima. Lahat sila ay dumating dahil sa direktang rekomendasyon mula kay Samuel. Ang ilang pamilya pa nga ay naniniwala na ito ay isang proyektong pangkawang gawa. Nagawa niyang manipulahin ang tiwala ng lipunan. Yumuko si Armando, iniisip ang mga salita ni Maya. Iyon ang dahilan kung bakit napakahirap siyang matuklasan. Ngunit mayroon na tayong ebidensya, buhay na saksi, mga medikal na tala, at mga biological samples. Ngayon, kailangan na lang nating bumuo ng isang estratehiya para mahuli siya. Pagsapit ng gabi, bumalik ang grupo sa opisina dala ang mga dokumento at sample. Tinitigan ni Armando ang pisara na puno ng mga larawan, code, at mga linya. Ang imahe ni Samuel ay lalong naging totoo sa kanyang isipan. Ang taong itinuturing na mapagkawanggawa ay nagtatago pala ng isang napakalupit na madilim na panig. Tiningnan siya ni Althea ng may seryosong mukha. Major, kailangan nating kumilos ng mabilis. Kung malaman ni Samuel na natuklasan na natin ang mga bakas ng kanyang eksperimento, maaaring mapahamak si Ariel at maaaring may iba pang biktima na naghihintay ng kanilang pagkakataon. Tiningnan ni Armando si Althea, matalas ang kanyang mga mata. Bukas, sisimulan nating suriin ang lahat ng lugar na kanyang pinuntahan, mula sa klinika, bodega, hanggang sa kanyang pribadong tahanan. Hindi tayo maaaring mabigo. Kailangang mapigilan si Samuel bago pa magkaroon ng susunod na biktima. Nang gabing iyon, nanatiling tahimik ang Cebu. Ngunit sa himpilan ng pulisya, hindi humupa ang tensyon. Sa labas, maaaring nakangiti pa rin si Samuel. Ngunit alam ni na Armando at ng kanyang grupo ang isang bagay, ang mga bakas ng kanyang madilim na eksperimento ay natuklasan na at hindi na magtatagal bago malantad ang katotohanan. Kinaumagahan, nabalot ng manipis at maalinsang ang hamog ang Cebu. Abala ang himpilan ng pulisya na parang isang pugad ng pukyutan. Ngunit nakaupo si Armando sa kanyang opisina. Nakatitig ang kanyang mga mata sa pisara na puno ng mga larawan, diagram at mga linya. Bawat biktima, bawat code, at bawat lokasyon na natuklasan ay nagsisimulang bumuo ng isang nakakakilabot na pattern. Hindi nag-iisa si Samuel. Pumasok si Althea na may dalang isang selyadong kahon ng mga dokumentong nakuha nila mula sa klinika ni Samuel. Major, hindi lamang ito mga medikal na tala. Mayroong isang listahan ng mga tauhan, katulong, at volunteer na ginamit niya para sa eksperimento. Ang ilan ay tila tapat dahil sa takot, ang iba dahil sa pinansyal na gantimpala. Ngunit lahat sila ay may papel sa pagtatakip sa mga gawain ni Samuel. Bumuntong hininga si Armando. Ibig sabihin, hindi lamang isang tao ang kinakaharap natin. Kinakaharap natin ang isang network na nagpapahintulot sa kanya na manatiling nakatago. Kumatok si Jay sa pinto. Major, nasundan ko na ang ilan sa mga pangalang binanggit ni Lydia. May 5 tao na tila mahalaga sa network na ito. Sila ang nag-aayos ng logistic, nagtatago ng mga dokumento, at tinitiyak na mananatiling buo ang mga biktima bago ipadala sa container truck. Tumayo si Armando, matalas ang kanyang mga mata. Sige, kailangan nating malaman kung sino ang mapagkakatiwalaan at sino ang mapanganib. Althea, itala mo ang lahat ng pangalan, papel, at posibleng lokasyon nila ngayon. Samantala, kinontak ni Maya ang ilang pamilya ng mga biktima para alamin ang pinagmulan ng mga taong ni-recruit. Nakatuklas siya ng isang nakakagulat na katotohanan. Ang ilan sa mga tauhan ni Samuel ay mga taong dating kilala sa lipunan bilang mga mapagkawanggawa o social volunteers. Nagawa nilang itago ang madilim na panig ni Samuel dahil sa kanilang sariling mabuting reputasyon. Major, sabi ni Maya sa telepono, ang ilan sa mga tauhan na ito ay talagang matalino. Itinatago nila ang mga talaan, binubura ang mga ebidensya, at pinapaniwala ang lahat na ang mga biktima ay nagpunta para magtrabaho o magpagamot. Tiningnan siya ni Armando ng seryoso. So, tinatakpan nila ang krimen ni Samuel dahil sa takot o dahil sa pakinabang? Tingin ko, halo ng dalawa, sagot ni Maya. Ngunit ang sigurado, alam nila ang kahihinatnan kung magsasalita sila.
Kinahapunan, sinimulan ng grupo na sundan ang isa sa mga miyembro ng network, isang nurse na nagngangalang Dina na matagal nang tumutulong kay Samuel sa pag-aayos ng schedule ng mga biktima at pagtatago ng ebidensya sa klinika. Nagpanggap sina Armando, Althea, Jay, at Dodi para makipagkita kay Dina sa kanyang simpleng bahay. Dina, alam namin kung ano ang nangyayari, sabi ni Armando pagpasok pa lang sa sala. Kailangan namin ang iyong pahayag. Mas magiging ligtas ang lahat kung magsasalita ka ngayon. Nanginginig si Dina, hawak ang isang maliit na bag. Ako. Natatakot po ako, sir. Kung malaman ni Samuel na nagsalita ako, maaari niya ako. Hindi ko kayang ipaliwanag. Lumapit si Althea, pinapakalma siya. Hindi namin hahayaang saktan kanya. Ngunit kung tutulungan mo kami, mapipigilan natin siya at maililigtas ang iba pang buhay. Yumuko si Dina, tumulo ang kanyang mga luha. Sige, magsasabi po ako. Lahat ng ginawa ko, ginawa niyang parang isang proyektong pangkawang gawa. Nag-iiniksyon kami ng likido sa mga mahihirap. Maayos ang pagkakatala. Sino man ang magtanong, sinasabi niyang para ito sa medikal na pananaliksik. Napakakumbinsido niya. Itinala ni Armando ang bawat salita. Dina, may iba pa bang tumutulong bukod sa iyo? Tumango si Dina. May 5 tao po. Sila ang nag-aayos ng logistic, nagtatago ng mga dokumento, at naglilipat ng mga biktima. Lahat sila ay takot sa kanya, ngunit sumusunod sila dahil siya ay mapagkawanggawa sa mata ng lipunan. Bumulong si Jay kay Dodi, mas malawak ito kaysa sa inaakala natin. Kung malaman ni Samuel na binubunyag natin ito, maaaring protektahan nila siya hanggang sa huli. Kinagabihan, sa himpilan ng pulisya, nagtipon ang grupo para suriin ang bagong impormasyon. Nagsimula ng mabuo ang mapa ng network ni Samuel. 5 pangunahing tao na tumutulong sa pag-aayos ng eksperimento, ilang medikal na tauhan na nagtatago ng mga pagkamatay, at mga dokumentong maayos na nakatago para linlangin ang lahat. Hindi lamang ito isang iligal na eksperimento, sabi ni Althea. Ito ay isang nakatagong medikal na sindikato. Alam nila kung paano magtago ng bakas, kung paano gawing mukhang ordinaryong pasyente ang lahat ng biktima. Tinitigan ni Armando ang pisara na may tensyonadong panga. At lahat sila ay nagkukunwaring mapagkawanggawa sa mata ng publiko. Ito ang nagpapahirap sa kanila na matuklasan. Ngunit mayroon tayong sina Ariel at Dina, sila ang mga pangunahing saksi. Sa kanila, mahuhuli natin ang lahat sa network na ito. Idinagdag ni Maya, Major, nagsisimula ng mag-pressure ang media. Bukas, magtatanong na sila ng konkretong hakbang mula sa pulisya. Kailangan nating maging handa o mawawala ng tiwala ang publiko. Huminga ng malalim si Armando. Kailangan nating kumilos ng mabilis, ngunit maingat. Kung isa sa mga tao sa network na ito ang tumakas o magbigay ng babala kay Samuel, maaaring mabigo ang lahat. Sa labas ng opisina, lalong dumilim ang gabi. Kumikinang ng malabo ang mga ilaw ng lungsod, dala ng hangin ang amoy ng dagat. Sa likod ng mga eksena, maaaring nakangiti pa rin si Samuel, tiwalang walang sinuman ang makakasunod sa kanyang network. Ngunit alam ni Armando ang isang bagay. Bawat hakbang nila ngayon ay sumisikip sa espasyo ni Samuel para magtago. At nang gabing iyon, alam ng lahat sa himpilan ng pulisya na ang lihim na network ni Samuel ay nagsisimula ng mabuksan, at ilang araw na lang ang bibilangin bago malantad ang lahat ng kanyang mga sikreto. Isang mahinang ambon ang bumalot sa Cebu habang nakaupo si Armando sa pansamantalang command center sa himpilan ng pulisya. Ang ilaw ng fluorescent lamp ay tumatama sa isang malaking pisara na nagpapakita ng mga larawan ni Samuel, mga diagram ng kanyang network, at mga tala mula sa mga buhay na saksi. Ang hangin sa gabi na pumapasok sa bintana ay tila nagdadala ng madilim na anino ng mga plano ni Samuel. Althea, kailangan nating tiyakin na perpekto ang operasyong ito, sabi ni Armando habang nakatingin sa pisara. Isang pagkakamali lang at maaaring mawala ang lahat ng ebidensya. Napakatalino ni Samuel magtago ng kanyang mga bakas. Hindi tayo pwedeng manghula. Tumango si Althea. Major, lahat ng ebidensya mula kina Ariel at Dina ay naitala na. Ang mga bote ng likido, mga lihim na dokumento, at mga diagram ng eksperimento ay nasuri na. Makakabuo tayo ng pattern ng mga kilos ni Samuel, ngunit kailangan natin ng isang bagay para painin siya.
Inihahanda ni na Jay at Dodi ang field team. Obserbahan nila ang bawat kilos ng mga tauhan ni Samuel, naghahanap ng pagkakataon para makapasok sa kanyang bahay o sa kanyang mga lihim na pasilidad. Si Maya, na nasa labas ng lungsod para sa isang investigative report, ay nagpadala ng isang voice message. Major, kaya kong ilihis ang atensyon ng publiko sa isang ligtas na direksyon. Para maniwala si Samuel na normal ang lahat. Pwede natin itong gamitin bilang isang bitag. Ipinikit ni Armando ang kanyang mga mata sandali, huminga ng malalim. Sige, bukas natin sisimulan. Ngunit tandaan, ang unang prioridad ay ang kaligtasan ng mga buhay na saksi. Dapat ligtas si Ariel. Pati na rin si Dina. Kung paghinalaan sila ni Samuel, maaaring masira ang lahat. Nang gabing iyon, si Ariel na mahina pa rin ay inaalagaan sa isang espesyal na silid. Tumayo si Armando sa tabi ng kanyang kama, tinitingnan ang mukha ng tanging saksi. Ariel, kailangan mong lumaban. Bukas, papainin natin si Samuel. Ikaw ang magiging susi para mahuli siya. Naiintindihan mo ba? Dahan-dahang tumango si Ariel kahit hirap siyang huminga. Gusto kong tumulong. Kung matitigil ang lahat ng ito, maililigtas ang iba pang biktima. Sinuri ni Althea ang medical monitor ni Ariel. Mahina siya pero stable ang kondisyon. Kailangan nating patuloy na subaybayan ang bawat kilos niya. At ito ang magiging pinakamapanganib na operasyon na ating gagawin. Kinaumagahan, nagsimula ng kumilos ang grupo. Nakipagtulungan si Dina sa kanila, nagbibigay ng mahahalagang impormasyon tungkol sa mga gawin ni Samuel, ang kanyang oras ng trabaho, pang-araw-araw na gawain, sino ang karaniwang nagbabantay sa mga pasilidad, at ang mga daan para makatakas kung may insidente. Laging sinusuri ni Samuel ang mga dokumento bago umalis, sabi ni Dina. Naniniwala siya na iilan lang ang mapagkakatiwalaan. Lahat ng ibang tauhan ay kailangang magtago ng bakas kung magtanong siya. Tumango si Armando. Nagbibigay ito sa atin ng pagkakataon. Pwede natin siyang painin sa pamamagitan ng pagpapaniwala sa kanya na isa sa mga eksperimento ay nabigo at may mga dokumentong kumalat. Naghanda si Jay ng isang security unit sa paligid ng bahay at mga pasilidad ni Samuel. Samantala, tiniyak ni Dodi na ligtas ang mga daan para sa mga buhay na saksi. Sinimulan ni Maya na mag-broadcast ng isang peking balita tungkol sa isang medical audit na isasagawa sa klinika ni Samuel. Sapat na para maghinala si Samuel, ngunit hindi niya alam na handa na ang bitag. Nang gabing iyon, dumating si Samuel sa kanyang pribadong tahanan. Binuksan niya ang mga dokumento at sinuri ang mga bote ng eksperimento na nakatago. Matalas ang mga mata ni Samuel habang binabasa ang bawat tala. Naghihinala siyang may nakakaalam na ng kanyang sikreto. Pinapanood ni na Armando at Althea mula sa isang ligtas na distansya sa pamamagitan ng isang surveillance camera. Ngayon na, bulong ni Armando, i-activate na natin ang bitag. Maya, bigyan mo ng senyas. Sa studio, pinindot ni Maya ang broadcast button, pinapalabas ang balita tungkol sa biglaang inspeksyon sa klinika ni Samuel. Hindi nagtagal, tumunog ang telepono sa bahay ni Samuel. Mukha siyang balisa. Tiningnan ni Armando ang monitor. Nagsimula ng kumilos si Samuel patungo sa isang backup facility na ayon kay Dina ay ang lugar kung saan nakatago ang mga lihim na dokumento. Naghihintay na sina Jay at Dodi sa paligid ng lokasyon. Huminga si Armando, pinindot ang radyo. Team, ihanda ang koordinasyon. Ito na ang ating sandali. Pumasok si Samuel sa bodega na may pag-aalala sa mukha. Binuksan niya ang ilaw, sinuri ang bawat estante at aparador. Sa labas, naghihintay ng senyas sina Armando at ang grupo. Nasa isang ligtas na lokasyon si Ariel. Maaari siyang magbigay ng mahalagang pahayag kung kinakailangan. Pumasok si Dina na nagkukunwaring natataranta para makuha ang atensyon ni Samuel. Doktor, may problema. Isa sa mga subject ay nagpapakita ng kakaibang sintomas at nawawala ang mga dokumento. Mabilis na lumingon si Samuel, nag-aapoy ang kanyang mga mata. Pinindot ni Armando ang radyo, nagbibigay ng senyas kina Jay at Dodi. Sa loob ng ilang segundo, pumasok ang mga pulis sa bodega, sinigurado ang bawat labasan. Samantala, kinuhanan ni na Althea at Maya ng litrato ang mga ebidensya at lihim na dokumentong nakakalat.
Nagulat si Samuel. Namutla ang kanyang mukha. Napagtanto niyang sarado na ang bitag. Ano? Ano ito? Sigaw niya. Lumapit si Armando, bahagyang nakaangat ang baril. Matalas ang kanyang mga mata. Samuel, tapos na ang lahat. Hindi ka na makakapagtago pa. Lahat ng ginawa mo sa mga biktima ng iyong madilim na eksperimento ay nabunyag na. Sinubukan ni Samuel na manlaban. Ngunit mabilis siyang pinigilan ni Jay at Dodi. Nakatayo si Dina sa tabi. Guminhawa ang kanyang mukha ngunit takot pa rin. Inilagay si Ariel sa isang ligtas na lokasyon, handang magbigay ng kanyang testimonya. Malamig na tinitigan ni Armando si Samuel. Simula pa lang ito. Lahat ng miyembro ng iyong network ay interogahin din. Walang makakatakas. Nang gabing iyon, nanatiling tahimik ang Cebu. Ngunit sa loob ng bodega, ang krimen na matagal nang ikinubli ni Samuel ay tuluyan ng natigil. Alam ng grupo ni Armando na nagtagumpay ang operasyon dahil sa koordinasyon, pasensya, at katapangan ng mga buhay na saksi. Ngunit alam din nilang mahaba pa ang lalakbayin para mabuwag ang buong network. Ang silid ng interogasyon sa himpilan ng pulisya ng Cebu ay masikip kahit na maliwanag ang ilaw ng fluorescent lamp. Ang kulay abong pader at malamig na metal na mesa ay nagdagdag sa nakakabigat na kapaligiran. Sa isang panig ng mesa ay nakaupo si Ilse. Samuel, namumutla ang kanyang mukha, may mga butil ng pawis sa kanyang sentido. Sa kabilang panig, tuwid na nakaupo si Major Armando. Ang kanyang mga mata ay tumatagos na parang gustong basahin ang isipan. Sa isang sulok ng silid, inihahanda ni Ilse Althea ang mga dokumento ng ebidensya at mga larawan ng mga biktima. Habang sina Sergeant Jay at Corporal Dodi ay handa sa pinto para sa seguridad. Si Maya, nakasama bilang tagamasid, ay itinatala ang bawat reaksyon ni Samuel. Binuksan ni Armando ang interogasyon na may matatag ngunit kalmadong boses. Samuel, lahat ng ginawa mo sa mga biktima ay nabunyag na. Mayroon kaming ebidensya, mga dokumento, medikal na tala, buhay na saksi, at pisikal na ebidensya mula sa lokasyon ng iyong eksperimento. Tapos na ang oras para magdahilan. Tinitigan ni Samuel si Armando. Namumutla ang kanyang mukha, ngunit sinusubukang kontrolin ang sarili. Ikaw, hindi mo naiintindihan. Para ito sa sangkatauhan. Gusto kong tulungan ang mga mahihirap, bigyan sila ng pagkakataon. Ang eksperimentong ito ay para sa kabutihan. Sumagot si Althea ng mahinahon ngunit malamig. Kabutihan. Ang mga taong iyon ay namatay dahil sa ginawa mo. Ang likidong ininiksyon mo, parehong dosis ngunit iba't ibang epekto sa bawat biktima. Binaliwala mo ang kanilang kaligtasan para sa iyong sariling ambisyon. Huminga ng malalim si Samuel. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Sila. Pumayag sila. Sila mismo ang lumapit. Sinabi kong ito ay isang proyektong panlipunan. Trabaho. Libreng gamutan. Yumuko si Armando, matalas ang kanyang boses. Pumayag sila dahil nilinlang mo sila. Naniwala sila sa iyong kabutihan. Ginamit mo ang iyong posisyon at reputasyon para gumawa ng karumaldumal na bagay. Kahit ang nakaligtas, si Ariel, ay binanggit ang iyong pangalan bilang salarin. Alam mo ba kung ano ang ginawa mo? Yumuko si Samuel, nanginginig. Ako. Gusto kong gumawa ng isang bagay na malaki, isang bagay na makakatulong sa maraming tao. Pero ang ilan ay nabigo. Hindi. Hindi ko inaasahan. Tinitigan ni Althea si Samuel, hindi kumukurap ang kanyang mga mata. Hindi iyon dahilan. Hindi ka maaaring paglaruan ang buhay ng tao, Samuel. Hindi ito isang ordinaryong eksperimento sa laboratorio. Ito ay isang planadong krimen. Minanipula mo ang mga mahihirap, itinago ang mga ebidensya, at pinagsama-sama pa ang mga nabigong biktima sa isang container truck na parang isang kaso ng smuggling. Diretsyong tumingin si Armando sa mga mata ni Samuel. Bawat hakbang mo ay nakatala. Ang mga bote ng likido, mga diagram ng katawan, mga tala ng code, lahat ay nagpapakita ng parehong pattern. Lahat ng biktima ay iyong mga subject sa pagsubok. Walang nagkataon. Alam mo yun, hindi ba?
Ipinikit ni Samuel ang kanyang mga mata, nanginginig ng husto. Ako. Akala ko kaya kong kontrolin ang lahat. Gusto kong tumulong pero ayaw kong mamatay. Ako. Natatakot ako. Si Ariel, na nasa isang ligtas na silid kanina, ay pansamantalang ipinasok na may mahigpit na bantay para harapin si Samuel. Tiningnan ni Ariel ang salarin, nangingilid ang luha sa kanyang mga mata ngunit matatag. Samuel, bakit mo ito ginawa? Nagtiwala kami sa iyo at pinatay mo ang aming mga kaibigan. Bakit? Yumuko si Samuel, tumulo ang kanyang mga luha. Ako. Akala ko sa aking pananaliksik. Pero, napalayo na ako. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Mabilis na nagsulat si Armando habang idiniin ni Althea ang pisikal na ebidensya. Bawat pagsubok, bawat dosis, bawat biktima. Mayroon kaming lahat. Hindi ka na makakapagdahilan pa. Lahat ng ito ay dadalhin sa korte. Mas magiging madali ito para sa iyo kung magsasabi ka ng totoo, Samuel. Nanginginig ng husto si Samuel. CJ. Aaminin ko na ang lahat. Lahat ng eksperimento, lahat ng tala, lahat ng biktima. Ako ang may pananagutan. CJ. Magsasabi na ako. Malamig na tinitigan ni Althea si Samuel. Simulan mo sa umpisa. Paano mo pinili ang mga biktima? Sino ang tumulong sa iyo? At ano ang tunay na layunin ng bawat eksperimento? Sinimulang ikwento ni Samuel ng detalyado kung paano niya pinili ang mga mahihirap na residente na may pangakong trabaho o libreng gamutan, kung paano itinago ng kanyang mga tapat na tauhan ang mga dokumento at inilipat ang mga nabigong biktima, at kung paano niya itinala ang bawat reaksyon ng katawan ng mga biktima sa isang lihim na diagram. Tinitigan ni Samuel si Ariel na maihalong galit at lungkot. Akala mo ba ito ay isang social experiment? Ito ay isang planadong pagpatay, Samuel. Pinaglaruan mo ang aming mga buhay na parang mga laruan. Yumuko na lamang si Samuel, humahagulgol, habang tinitingnan siya ni Armando na may tensyonadong mukha. Simula pa lang ito, Samuel. Lahat ng tauhan na tumulong ay interogahin. Bawat ebidensya ay gagamitin. Wala ka nang maitatago pa. Bagsak ka na. Idinagdag ni Althea, lumabas na ang katotohanan. Wala nang kwento tungkol sa pagiging mapagkawanggawa o kabutihang panlipunan. Lahat ng ginawa mo ay malinaw na ngayon at bawat biktimang nakaligtas, kasama si Ariel, ay magiging saksi. Si Maya, na nagmamasid mula sa gilid, ay itinala ang ekspresyon ni Samuel na nagbago mula sa pagiging mayabang tungo sa lubos na takot. Lahat ng kasinungalingan na matagal nang nakatago ay gumuho na ngayon sa harap ng grupo ng pulisya. Tinapos ni Armando ang interogasyon ng may diin. Dadalhin ka sa opisyal na kulungan. Bawat ebidensya at pag-amin na ito ay magiging batayan para sa korte. Samuel, pananagutan mo ang lahat ng iyong ginawa. Inilabas si Samuel mula sa silid. Namumutla at nanginginig ang kanyang mukha. Samantala, tinitingnan siya ni Ariel na may mga matang puno ng sakit at katatagan. Sa labas, nanatiling tahimik ang gabi sa Cebu. Ngunit sa loob ng silid ng interogasyon, isang madilim na sikreto ang ganap ng nabuksan. Si Yuchi. Samuel, ang mapagkawanggawa sa mata ng lipunan, ay ang utak sa likod ng isang nakamamatay na eksperimento na kumitil sa dose-dose ng buhay. Kinaumagahan, nabalot ng manipis na hamog ang Cebu. Tahimik pa rin ang lungsod. Ngunit sa himpilan ng pulisya, ang tensyon ay parang isang bagyong naghihintay sumabog. Matapos ang pag-amin ni E.C. Samuel, nakatuon sina Armando, Althea, at ang grupo sa susunod na hakbang, hanapin ang lahat ng lihim na dokumentong nakatago pa at tiyakin na sapat na malakas ang ebidensya para sa korte. Binuksan ni Althea ang isang kahon ng mga file na nakuha mula sa bodega ni Samuel. Bawat dokumento ay maayos na inilatag sa isang malaking mesa. May mga diagram ng katawan ng tao, mga tala ng dosis ng likido, listahan ng mga subject na may code, at kahit mga araw-araw na ulat na naglalarawan sa kondisyon ng mga biktima. Major, sabi ni Althea habang itinuturo ang isang tala, tingnan ninyo ito. Isinulat niya ang mga detalye ng reaksyon ng bawat biktima sa likido, bawat dosis, bawat sintomas, at ang huling resulta.
Itinuring niya ang mga tao na parang mga materyales sa laboratorio. Tinitigan ni Armando ang dokumento, sumikip ang kanyang dibdib. Mas nakakakilabot ito kaysa sa inaakala ko. Lahat ng biktima, lahat ng taong nagtiwala sa kanya, ay ginawang mga bagay sa pagsubok. At lahat ng ito ay maayos na nakatala. Wala siyang iniwang butas. Sa kabilang banda, sinuri ni Jay at Dodi ang isa pang bodega na pinaghihinalaang ginamit ni Samuel bilang backup storage. Natagpuan nila ang isang nakakandadong metal na kabinet. Si Maya, nakasama nila, ay nagmamasid sa paligid. Major, maaaring ito ang susi. Baka may iba pang ebidensya na hindi natin inaasahan. Gamit ang security code na nakuha mula kay Dina, nagawa nilang buksan ang kabinet. Sa loob, may mga tumpok ng dokumento, mga flash drive, at mga personal na tala ni Samuel. Ang ilan sa mga tala ay naglalaman pa ng mga plano para sa mga susunod na eksperimento na halos isagawa na. Hindi ka panipaniwala, sabi ni Dodi habang tinitingnan ang laman ng kabinet. Kung mapunta ito sa korte, walang butas para makapagtanggol si Samuel. Tiningnan ni Armando ang kanyang grupo ng may diin. Lahat ng ebidensyang ito ay dapat i-secure, i-dokumento, at ihanda para sa paglilitis. Walang dapat mawala. Bawat tala, bawat diagram, bawat flash drive ay isang tahimik na saksi sa krimen ni Samuel. Kinagabihan, tinipon ni Armando ang grupo para bumuo ng estratehiya para sa korte. Inayos ni Althea ang mga dokumento at ipinaliwanag ang mga medikal na detalye para magpakita ng matibay na ebidensya sa korte. Inihanda ni Maya ang isang ulat para sa publiko upang manatiling tumpak ang impormasyon na natatanggap ng mga tao nang hindi nagdudulot ng gulat. Major, mula sa lahat ng ebidensya, malinaw ang pattern ng eksperimento ni Samuel. Pinipili niya ang mga subject na mahirap o vulnerable, nangangako ng trabaho o libreng gamutan, at pagkatapos ay iniiniksyonan ng eksperimental na likido, sabi ni Althea habang itinuturo ang isang diagram. Itinala niya ang bawat reaksyon ng detalyado, kasama ang mga pagkamatay na nangyari. Lahat ng nabigong biktima ay pansamantalang itinatago bago ilagay sa container truck. Tumango si Armando. Magiging malaking kaso ito. Hindi lamang tungkol sa iligal na eksperimento, kundi pati na rin sa planadong pagpatay, pagmamanipula sa lipunan, at paglabag sa etika ng medisina. Kailangan nating tiyakin na lahat ng ebidensya ay tatanggapin ng korte. Sa labas ng silid, bumulong si Maya, Major, nagsisimula ng humingi ng transparency ang publiko. Kumalat na ang balita tungkol kay Samuel. Kung hindi tayo mag-iingat, maaaring magpanik o magkamali ng akala ang publiko. Tiningnan ni Armando si Maya, matatag ang kanyang mukha. Kailangan nating manatiling propesyonal. Ang mga ebidensya ang magsasalita. Kailangan lang malaman ng publiko ang katotohanan. Hindi dapat makatakas si Samuel at ang kanyang network. Ilang oras ang lumipas, si Ariel, na pangunahing saksi, ay dumating sa opisina para tingnan ang mga ebidensyang ipapakita sa korte. Tinitigan niya ang mga dokumento, tumulo ang kanyang mga luha. Ito talaga ang ginawa nila sa aking mga kaibigan. Sa akin. Sa lahat ng biktima. Tinapik ni Althea ang balikat ni Ariel. Naging matapang ka, Ariel. Kung wala ang iyong testimonya, hindi magiging sapat ang mga ebidensyang ito. Tinulungan mong pigilan ang lahat ng ito. Tiningnan ni Armando si Ariel ng seryoso. Titiyakin naming mananagot si Samuel at ang mga tauhan na tumulong ay hahatulan din. Walang makakatakas. Nakatayo si Dina sa kabilang panig ng silid. Namumutla ang kanyang mukha ngunit guminhawa. Masaya akong nakatulong. Sa wakas, lumabas na ang katotohanan. Sana lang, wala nang ibang biktima na lilitaw pagkatapos nito. Isinara ni Armando ang kahon ng mga dokumento ng may diin. Ang mga sikreto ni Samuel ay nabunyag na. Handa na ang lahat ng ebidensya para sa korte. At isang bagay ang sigurado, hindi kami titigil hanggang sa mahatulan ang lahat ng krimen na ito at maipatupad ang hustisya. Sa labas, nanatiling tahimik ang gabi sa Cebu, ngunit sa himpilan ng pulisya, nagsimula ng maglaho ang madilim na anino ni Samuel. Lahat ng sikreto ay nabunyag na at nagsimula na ang opisyal na paglalakbay patungo sa korte. Nagsimula ang araw ng paglilitis na may sikat ng araw na tumatama sa gusali ng korte ng Cebu.
Ang labas ng gusali ay puno na ng mga residente, media, at mga pamilya ng mga biktima. Lahat ay naghihintay na makita ang mukha ni Izzy. Samuel na nakaupo na ngayon sa upuan ng akusado na magkakakrus ang mga kamay sa ibabaw ng mesa. Namumutla ang kanyang mukha, balisa ang kanyang mga mata. Sa gilid ng silid, maayos na nakaupo sina Major Armando, ZC. Alvea, Sergeant J, at Corporal Dodi, hawak ang mga file ng ebidensya at tinitiyak na maayos ang lahat. Nakaupo si Maya sa upuan ng media, handang iulat ng tumpak ang takbo ng paglilitis. Nakaupo si Ariel sa hanay ng mga saksi, tinitingnan si Samuel na may mga matang puno ng halong galit at lungkot. Nasa tabi niya si Dina, nanginginig ang mga kamay, namumutla ang mukha, ngunit matatag. Hinampas ng hukom ang kanyang martilyo, sinisimulan ang paglilitis. Ang alinggaw nito ay pumuno sa tahimik na silid. Nagsimula na ang paglilitis. Ang akusadong si UC. Samuel ay haharap sa mga kasong planadong pagpatay, iligal na medikal na pagsubok, at paglabag sa etika ng medisina. Binuksan ng piskal ang kaso na may malakas na boses. Ipinakita niya ang unang ebidensya, mga diagram ng eksperimento, mga tala ng dosis ng likido, at ang listahan ng mga subject na naging biktima. Bawat ebidensya ay ipinakita ng detalyado sa hukom at sa korte. Kagalang-galang, sabi ng piskal, ginamit ni Izzy Samuel ang kanyang posisyon at reputasyon bilang isang mapagkawanggawa para mag-recruit ng mga biktima. Nag-iniksyon siya ng isang eksperimental na likido na nagbabago sa metabolismo ng katawan ng tao. Ang ilang biktima ay namatay, ang ilan ay nakaligtas. Lahat ng tala ay nagpapakita ng isang maingat na pagpaplano. Tinitigan ni Samuel ang ebidensya na nanlalaki ang mga mata, may mga butil ng pawis. Hinawakan niya ang kanyang mga kamay, sinusubukang kontrolin ang sarili. Nakaupo si Althea malapit kay Armando, nagbibigay ng senyas na manatiling kalmado. Pagkatapos ay tinawag ng piskal ang pangunahing saksi, si Ariel. Tumayo siya sa harap ni Samuel. Namumula ang kanyang mukha dahil sa emosyon. Samuel, sinabi mong gusto mo kaming tulungan. Sinabi mong ito ay isang proyektong panlipunan, ngunit namatay ang aking mga kaibigan dahil sa iyong mga pagsubok. Minanipula mo kami. Yumuko si Samuel, nanginginig ang boses. Ariel, ako. Hindi ko ginustong mangyari ang lahat ng ito. Matalas na tumingin si Ariel. Ginawa mo. Lahat ng ito ay nasa iyong mga kamay. Ikaw ay isang mapagkawanggawa sa mata ng lipunan, ngunit sa katotohanan, isa kang mamamatay tao. Tumayo si Althea para magdagdag ng siyentipikong paliwanag. Kagalang-galang, ipinapakita ng medikal na ebidensya na ang likidong ininiksyon ni Samuel ay naglalaman ng mapanganib na experimental compounds. Bawat dosis ay itinala, bawat reaksyon ay sinuri, at bawat pagkamatay ay naitala. Hindi ito isang ordinaryong eksperimento. Ito ay isang planadong pagpatay. Sa labas ng silid, iniulat ni Maya ang takbo ng paglilitis ng Lev. Ipinaliwanag niya ang kronolohiya ng eksperimento, ang pag-amin ni Samuel, at ang testimonya ni Ariel. Nagulat ang publiko sa mga malupit na detalye na matagal nang nakatago. Sa loob ng silid, tinitigan ng hukom si Samuel. Inaamin ba ng akusado ang lahat ng paratang? Yumuko ng malalim si Samuel, tumulo ang kanyang mga luha. Ako. Inaamin ko po ang lahat. Lahat ng eksperimento, lahat ng tala, lahat ng biktima. Ako po ang may pananagutan. Hinampas ng hukom ang kanyang martilyo, hinihiling sa piskal at sa abogado na ihanda ang iskediul para sa susunod na paglilitis. Ang pag-amin ng akusado ay magiging bahagi ng pangunahing ebidensya, ngunit magpapatuloy ang paglilitis sa pagsusuri ng lahat ng saksi at karagdagang ebidensya. Tumindi ang tensyon ng ilang pamilya ng mga biktima ang lumapit para magbigay ng kanilang testimonya. Ang mga iyak, galit na sigaw, at luha ay pumuno sa silid. Yumuko si Samuel. Paminsan-minsan ay sinusubukang magsalita, ngunit nalulunod ang kanyang boses sa mga iyak ng mga pamilya. Hawak ni Armando ang mga file ng ebidensya, malamig na tinitingnan si Samuel. Alam niyang kahit may pag-amin na, mahaba pa rin ang proseso ng paglilitis. Hindi lamang batas ang kinakaharap ni Samuel ngayon, kundi pati na rin ang galit ng lipunan. Hinawakan ni Dina ang kamay ni Ariel, parehong pinipigilan ang kanilang emosyon.
Sa wakas, lumabas na ang katotohanan, bulong ni Dina. Nanginginig si Samuel, blanko ang kanyang mga mata. Lahat ng kanyang reputasyon bilang isang mapagkawanggawa ay gumuho sa isang araw. Tinitingnan siya ni Ariel na may mga matang puno ng sakit at katapangan. Nakikita mo ba ito? Lahat ng kasinungalingan mo ay nabunyag na. Wala ka nang maitatago pa. Hinampas ng hukom ang kanyang martilyo, tinatapos ang sesyon para sa araw na iyon. Nanatiling tensyonado ang kapaligiran sa silid. Ngunit isang bagay ang malinaw, hindi na makakatakas si Samuel sa batas at sa hustisya ng publiko. Sa labas ng gusali ng korte, nanatiling tahimik ang Cebu. Ngunit ang anino ng krimen na ginawa ni Samuel ay malinaw ng nakalantad at hinihintay ng buong lungsod ang huling hatol na may pigil na hininga. Samantala, alam ni na Armando at ng kanyang grupo na ang susunod na hakbang ay tiyakin na maayos ang takbo ng paglilitis at lahat ng ebidensya ay opisyal na matatanggap. Ang sikat ng araw sa umaga ng Cebu ay tumama sa gusali ng korte na ngayon ay puno ng mga mamamahayag, pamilya ng mga biktima, at mga residente na gustong masaksihan ang huling hatol sa kasong yumanig sa lungsod. Ngayon ang araw na magtatakda sa kapalaran ni Izzy. Samuel at ng lahat ng madilim na network na matagal nang nagtago sa kanyang mga eksperimento. Sa loob ng silid, nakaupo si Samuel sa upuan ng akusado. Namumutla at nanginginig ang kanyang mukha. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pinipigilan ang sarili na yumuko ng madalas. Sa tabi niya, ang kanyang abogado ay nakatingin lamang sa kanya nang may pag-aalala. Alam na napakalakas ng mga ebidensyang nakalap ni na Armando at ng grupo na halos wala ng puwang para sa depensa. Sa upuan ng mga saksi, tuwid na nakaupo si Ariel, kahit na mahina pa rin ang kanyang hininga matapos ang lahat ng trauma na kanyang dinanas. Sa tabi niya, pinipigilan ni Dina ang kanyang hininga, tinitingnan si Samuel na may mga matang puno ng halong takot at ginhawa. Nakaupo si Althea sa kabilang panig, hawak ang lahat ng dokumento ng ebidensya na opisyal na isusumite sa hukom. Nakatayo si Major Armando sa likod ng silid, tinitingnan ang takbo ng proseso na may mga matang puno ng tensyon. Alam na ito ang kasukdulan ng lahat ng kanilang investigasyon, lahat ng panganib na kanilang sinuong, at lahat ng buhay na nawala. Lahat ng ebidensyang kanilang nakalap, mga dokumento, medical na tala, diagram ng eksperimento, at testimonya ng mga saksi ay susuriin sa harap ng batas. Hinampas ng hukom ang kanyang martilyo, binubuksan ang paglilitis. Ang paglilitis ngayong araw ay magtatakda ng huling hatol para sa akusadong si Izzy. Samuel sa mga kasong planadong pagpatay, iligal na medikal na pagsubok, at paglabag sa etika ng medisina. Sinimula ng piskal ang isang maikling presentasyon, idiniin ang mga ebidensyang ipinakita na, kasama ang pag-amin ni Samuel sa interogasyon. Kagalang-galang, lahat ng ebidensya ay naisumite na, mga dokumento ng eksperimento, mga tala ng dosis, mga diagram ng katawan ng mga biktima, at ang buhay na saksi na nakaligtas. Sinasadya ng akusado na magsagawa ng mapanganib na eksperimento na nagdulot ng pagkamatay ng dose-dosenang tao. Walang dahilan para ipagtanggol ang kanyang mga gawain. Kinagat ni Samuel ang kanyang labi, yumuko para pigilan ang lalong lumalakas na panginginig. Hindi regular ang kanyang paghinga. Tinitigan siya ng hukom. Akusado, may gusto ka bang sabihin bago ibaba ang hatol? Itinaas ni Samuel ang kanyang ulo, namumula at nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Nanginginig ang kanyang boses nang magsalita, ako. Nagsisisi po ako. Hindi ko inaasahan. Gusto ko lang pong tumulong pero nagkamali ako. Napalayo na po ako. Patawad po. Tumayo si Ariel, matatag at puno ng emosyon ang kanyang boses. Samuel, ang iyong paghingi ng tawad ay hindi maibabalik ang buhay ng aking mga kaibigan. Ang aming mga pamilya, lahat ng nawala. Dapat mong panagutan ito. Pinigilan ni Dina ang kanyang iyak, tinitingnan si Samuel at mahinang nagsalita. Malalaman ng lahat ang katotohanan, ngunit dapat maipatupad ang hustisya. Sana wala nang ganito ulit. Isinumite ni Althea ang lahat ng dokumento sa hukom, na muling sinuri ang mga natitirang ebidensya. Lahat ng diagram, tala ng dosis, at mga larawan ng mga biktima na maayos na nakatago ay naging hindi matututulang ebidensya. Sa wakas, hinampas ng hukom ang kanyang martilyo. Ang alingawngaw ay pumuno sa silid.
Matapos isaalang-alang ang lahat ng ebidensya at ang pag-amin ng akusado, nagpa siya ang korte. Si Ilchi Samuel ay idinedeklarang nagkasala sa lahat ng paratang. Ang hatol na ipinapataw ay habambuhay na pagkakakulong ng walang posibilidad ng parol. Lahat ng tauhan na napatunayang tumulong ay ipoproseso ayon sa batas. Tumahimik ang silid sandali. Pagkatapos ay narinig ang mga hikbi mula sa mga pamilya ng mga biktima. Yumuko si Ariel, pinipigilan ang kanyang luha habang niyayakap siya ni Dina. Guminhawa sila na sa wakas ay nagkaroon ng hustisya ang lahat ng kanilang pagdurusa. Yumuko na lamang si Samuel. Namumutla ang kanyang mukha at nanginginig ang kanyang katawan. Walang isang salita ang lumabas sa kanyang bibig. Lahat ng kanyang reputasyon bilang isang mapagkawanggawa ay gumuho na. Alam na ng lahat kung sino talaga siya. Isang mamamatay tao na nagpanggap bilang isang tagapagligtas. Nakatayo si Armando sa likod, tinitingnan ang mukha ni Samuel at pagkatapos ay sa kanyang grupo. Simula pa lang ito. Lahat ng ebidensya ay dapat i-archive at tiyakin nating magiging aral ang kasong ito. Walang sinuman ang dapat maglaro sa buhay ng tao muli. Nagsulat si Maya ng huling tala para sa media, tinitiyak na tama ang impormasyong makakarating sa publiko nang hindi nagdudulot ng gulat. Ngayon, naabot na ang katotohanan at hustisya, bulong niya. Tinitigan ni Alfea sina Ariel at Dina, bahagyang umiti. Naging matapang kayong dalawa. Kung wala ang inyong testimonya, hindi mangyayari ang hustisyang ito. Tumango si Ariel, basa pa rin ang kanyang mga mata. Ngayon, maaari na kaming subukang mamuhay ng normal muli. Kahit na hindi namin kailanman makakalimutan ang aming mga kaibigan, kahit paano ay naparusahan na ang salarin. Sa labas ng gusali ng korte, bumalik sa normal ang Cebu. Dala ng hangin mula sa dagat ang sariwang amoy na tila nagsasabing sarado na ang isang madilim na kabanata. Lumabas ang grupo ng mga investigador kasama ang mga saksi, guminhawa at masaya na naipatupad na ang hustisya. Lahat ng sikreto ni Samuel ay nabunyag na at lahat ng biktima, buhay man o pumanaw, ay sa wakas ay nakatanggap ng karampatang pagkilala.